So, hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilagay sa playlist yan. So, ngayon is yun lang masasabi natin sa buhay ha. 10 minutes na lang, 15 minutes. Oh, excuse me. Yun lang din talaga ngayon na sa buhay talaga natin ngayon. Oo. Ngayon, yung mission ko is tuturuan ng ako may pamilya sa buhay, sa future. May mission talaga ang buhay. To train the child while they are young. Turuan sa kautusan ni God Yahweh. Ang tamang asal, yung sa Bible. Yun talaga kasi, yung mga bata kasi it's our future. Kung paano mo inalagaan ang bata mo, mga anak mo, yun din ang kinabukasan mo. Hindi rin masaya o maganda na marami kang anak, asawa na kahit sino-sino na lang. Kasi mahirap talaga yan. Kahit 2 o 3 bata o isa, mahirap na ang mag-handle. Yun lang din na importante na piliin mo ang tamang tao na kasama mo. Siguraduhin mong tama talaga yan, biblical at saka spiritual at nasa simbahan. Check mo na may capacity sa hanap buhay at trabaho. At kung single ka, wag mo nang isanay muna sa bisyo. Sanay muna sa hanap buhay. Paano kumita? May iba kasi na mga kabataan na single na, hindi nila inuna ang business, inuna nila ang love life. Napili lang nila mga kanto girls lang, gilid-gilid lang. Wala din kaalaman, yun din may mga attitude pa. At hindi pa sa simbahan, hindi pa religious. Yun ang nangyayari na maraming problema na darating. Marami din babae ngayon. Maingat ako sa babae, matakot din ako kasi may mga age yan. Ang iba, hindi lahat. May iba na lokohin ka lang, pipirahin ka lang. Walang perfect na buhay. Pero ang kalungkutan mo dahil sa kalungkutan mo, dahil sa maling desisyon, or walang kaalaman, napupunta tayo sa maraming problema. Oo, maganda naman ang buhay na masaya, pero pag wala tayong kaalaman, doon nag-i-invite ang problems. Hindi pa tamad ako sa may iba kasi hirap ako sa Bible kasi boring sa simbahan, boring ang Bible, boring yung kabutihan. Gusto ko lang inuman doon, barkadahan. Marami kasing ganun na tao social media lang, TV lang babasihan nila. Ako nakita ko lang mindset na yan. Wala yan. Yun, yung ganun mga kasama mo, dan di pa magrunong magbasa, di gusto nakita ko rin sa balita na 610, 35 ang dinagdag sa sweldo. Kulang daw. Pwede naman siguro ma-budget yun. Kasi dapat may karne, manok araw-araw. Magkasakit ka rin puro karne. Wala kasing kaalaman din. Paano na lang kape, bigas. Yun, tama naman ang reality na nagsasahod ka, nagwo-work ka din. Siguro yan ang sahod na yan, pag single lang talaga yan. Then dahil sa mahal ang bilihin, kahit gaano pa kataas ang sahod, kulang talaga yan. Then nakasama pa sa lifestyle sa tao at pag-uugali, yun talagang pera, hindi sapat-sapat. Then kung magkasakit pa yan, walang time. Naianak na ako kailangan na ako magtrabaho O hindi naman tayo sa tamad or dekramador or negative na tao. Yun ang nakikita ko sa sitwasyon. Hindi lahat pala na nakikita mo sa classmate na kailangan ko rin magsabay sa classmate ko kasi may anak na sila, ako wala pa. Ang tanong, kaya mo ba? Eto, magturo ng bata, babysitters training. Mahirap din. Naku, di pagkatapos, ang ending, iiwanan ka lang sa bata mo paglaki nila kasi may jowa na sila. Hindi mo naturuan sila. Wala rin silang pera. Yun lang din na ang mga bata, ginagawa nilang alkansya. Savings ba? O paglaki nila, grabing bigay mo sa bata lahat, binigay mo lahat. Di naman negative ang may bata. Pag hindi mo siya naturuan at di mo alam yung pumasok sa isang sitwasyon, kung hindi niya alam ang sarili niya at hindi niya alam ang gagawin niya, disgrasya lang ang pupuntahan mo or hindi magandang ending. Paano mo masabing ganun? Kasi tourist tayo na gan. Then with practical tayo, nakikita talaga natin. Yun lang kasi ang karamihan na pag anong sikat, ginagawa na karamihan, ginagaya nila. Hindi nila kini-question tama ba yung pagsisigarilyo. Doktor at tatanungin, ang mag-aalak doon, normal lang nila yun. Magsasabu, normal lang yun. Magnakaw doon, magkakabitan, ang magbabasa ng Bible, boring yan. Yun. Sa mga maraming krus yan, yun lang din na ako, na nagko-question ako sa buhay, tama ba ito? Hindi. Kasi minsan, parang tama kasi marami sila. Pag ganun ang mindset mo, wala nang kaibahan.
Yun lang kasi na ang mga tao ngayon, TV lang eh. Yun ang mga most common na TV eh. Sige, sinong artista doon, mga lahat ng palabas. Napanood ko pero ang ending wala ka rin mapapala eh. Kahit researcher nga ako eh. Ano-ano na lang ginagawa ko sa buhay eh. Pero hindi din ganun kadali ang pera. Oo. Buti na si Vincent Kulbuyet, nakita na magandang boss. Dati yung trabaho niya, mahirap din. Corrupt din yung ano niya. Kasan or madaya yung boss niya. Mababa na sahod. Pero ngayon nakabuti, nakakita siya ng magandang trabaho ngayon. Malaking sahod at saka hawak niyang oras niya. Maganda talagang boss talaga. Ikaw ang may-ari ng business mo na matino at maayos. Yun lang din na ngayon ang mga tao kasi walang business. Walang business, walang pag-iipon, puro lang alak doon. Paano mo ba? Then may pamilya pa. Na paano mo masasabay ang lahat ng sitwasyon na yan? May sakit pa. Eh kung di ka may sakit ka sa medical, di ka natatanggap sa trabaho. Or may problema sa health. Kalibugan na kasi. Ang masasabi ko diyan, wala kasing spiritual. Hindi mahilig sa Bible kasi pag hindi tayo nag-aaral sa Bible at di natin ginagawa yan, lahat ng ginagawa natin walang saysa lang yan. Fornication doon, parang normal lang yan eh. Parang hindi seryoso. TV lang, marami doon. Mobile games lang, ML, Dota doon. Di kaganda talaga. Hindi lahat ng nagi-games yung mayaman ang buhay. Hindi. It's impossible. Sa milyon-milyon na tao, ikaw mananalo doon. Labanan talaga yun. Sayang oras mo, sayang. Yun lang din na masasabi natin sa panahon ngayon. Talagang pahirap ng araw-araw. Pero kapag may plano ka sa buhay, makakayanan natin, malalampasan natin. Pero ang problema kasi, yung iba bumabasag sa gera, yung isa ng pag love life at saka pagbuhay pamilya, then mali ang kasama nila, ang lalaki, babae, then mali pang implement nila ang mga gagawin nila, plano. Walang plano sa buhay. Plano nila bisyo lang. Parang normal lang magsigarilyo, mag-aalak araw-araw. May ibang taong ganun. Hindi mag-ipon, puro gastos doon. May iba mag-chicks lang, kahit may anak, asawa na. Yun lang din na, nagtataka ako na, paano ka mag-expect na magandang buhay ganun? Maganda ang buhay mo kung mali ang ginagawa. Yun lang din na, medyo complicated ang maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Mababang sahod. And toxic pa ang mga kasama mo. Totoo yan talaga. Hindi ako talaga naggagawa-gawa dyan. Parang galit ka sa boss mo, hindi ka masaya sa trabaho. Totoo talaga yan. Then kung may sahod ka, kung magsasart ka rin ng business, ang dami problema din. Bili ka ng materialis, business permit, magrenta ka pa, o yus. Yun na, hindi natin masasabay ang negosyo at buhay pamilya. It takes time. Maliban lang kung nanalo ka sa loto, ang milyon, pero pagbabudget ng milyon, di din madali. Yun lang din na kailangan mo talagang matinding pagdarasal, pero wala, libre lang naman mangarap eh. Masama na daw loto, demonyo na daw. Yun lang din sa kanila, negative na sila. Posible yan, dayain si Robles daw, yung ganun. Sana, totoo lang sana sila, yung mga games nila. Para maniwala din ng tao. Ngayon ewan ko lang, dapat maging totoo din sila para mabalik yung tiwala ng mga tao. Yun lang din na marami kasing issue dyan sa PCSO. Dapat ayusin nila yung yung agency nila. Dapat para maniwala ang mga tao. Wala na tumataya ngayon. Totoo lang. Yun lang din na ngayon, ang mga tao kasi ngayon, iba-iba tayong tao eh. Iba-iba tayong choice, iba-iba ang mga gusto, iba-iba ang mga plano, pero pag yun din, iba-iba din ang problema, iba-iba ibang gagawin. Yung lahat tayo naghihirap. Kasi hindi tayo nag-team, hindi tayo teamwork, nag-away-away kahit sa pamilya nga, nag-away-away na nga. Hindi nga nagtutulungan, walang ipon, puro lang sa TV, social media, wala tayong guide. Yan ang araw-araw na pangailangan ng tao, tumatakbo araw-araw yan. Yan yung kitaan mo, toxic pang kasama mo. Then ang asawa mo, masama din ugali, nagagalit din sa'yo. Maghanap pala na siya ng foreigner, marami pang pera. Pugi pa, maputi pa. Pero yung ugali na may foreigner, iba din sila. Wala din. Marami lang silang pera, pero yun din, ang mga foreigner, madali din magkasakit yan. Totoo lang. Yun lang din na, akala mo masaya. Yun lang din. Ang tanong lang natin na,
ang problema kasi sa iba, wala tayong kaalaman at wala tayong practice. Anong kaalaman at practice? Walang pera. Tapos hindi alam anong gagawin sa pinasok na sitwasyon. Yan ang mga bisyo natin, mga habits ay nagpapasama pala yun habang tumatagal ng panahon. Then mga sakit-sakit, may mga hormones pala na kailangan aralin sa buhay. Naku, pagbabantay ng bata, hindi na madali yan ang mga ugali nila, iba-iba din mga ugali ng bata. Naku, kung yan magsasabay-sabay, mamamatured ka talaga. Kasi toxic ng trabaho mo, mali ang mga kinakain mo, mali ang mga bisyo mo, may problema pa sa anak, asawa mo doon pag uwi sa bahay, may problema pa sa bayarin. Siyempre, nagdidima ng asawa mo, yun ang iba nalulubog sa utang. Din ang yung negosyo niyan, dinaan nila sa utang. Eh, siyempre, ang dami nang iisipin mo din, isa lang ang trabahong inasahan mo. O, kasi hindi makapaghintay. May utang pero may pang red horse, may pang tanduay, o may pang shabu. Eh, iba lang kasi, yun lang din na. Ang nagpapahirap ng tao sa buhay natin, tayo lang. Oo. Kasi, nung kabataan, hindi mahilig sa Bible. Gusto nila, easy lahat. Gusto nila na easy lang lahat. Di na ako maghihirap. Kailangan kong gagawin agad. Wala nga silang alam. Yun ang dahilan na nagkakaproblema tayo. Hindi naman tayo sa perfectionist. Then may issue pa sa mga TV na yan. Yun ang nangyari lang kasi dito, analyze ko lang sa TV talaga, is dalawa ang may kasalanan dito. Sarili natin pagka-ignorante at yung system sa ating bansa o saan tayo nabubuhay sa mundo. Number one system sa mundo is yung mga TV. Diktahan ka lang ang sweldo, ang gasolina, sipin mo ang bigas o lahat mahal ang bilihin o sahod mo, yun lang sahod mo. May bisyo pa nun sa TV. Sa TV, doon na sa TV yung salarin. Tapos social media, ang mga kape o sugar o mga Milo, mga drinks nila doon. Di maganda yan pag araw-arawin yan, mga gatas. Sa advertisement, nagko-complex, naghalo-halo. Pagkatapos, may sakit ka pa. Wala ka ng time, halos nagmamadali ka na masyado din. Paglaki mo, pagsipag mo, ang mga bata mo, pasaway rin at tigas ng ulo. Then pagkatapos yung pagkasarili natin ignorante, yung bakit ako bumibili ng libro para hindi tayo ignorante. Dapat kung sa gira, kung sa Boy Scout, dapat laging handa. Hindi ka handa kung paano gagawin ang isang sitwasyon, ang mabulaga ka talaga. Hindi madali ang babay mata. Kung machok siya, ito, paano magligo, paano mapakain ang bata, yun. Halos ang lahat ng energy nandun sa bata. Then yung ginawa mong effort para sa bata mo, nawawala lang din. Kasi pag lumalaki din sila, nababarkadan sila, napapalayo ang loob mo. Kasi yung magulang, walang alam. Napasuyo, napapasok sa sitwasyon na hindi niya alam kung parang ganitong sitwasyon. Pupunta ka ba sa gera, wala kang training, wala kang armas, wala kang baril, di mo alam paano bumaril. Kung matindi ang kalaban mo, di patay ka talaga. Yun lang din ang sitwasyon. Pumasok sila sa isang sitwasyon, di nila kaya anong gagawin. Hindi sila nakahanda. O pagkatapos, biblame nilang gobyerno ang pagkain, ang bilihin. Yun lang din na ang sitwasyon, naghalo-halo, nagmimix. Sinong hindi tatatanda yan? Sinong hindi magmamature dyan? Di hiwalay din sa anak, sa asawa. Ang anak, hati-hati na yan. Pero kadalasan sa nanay talaga yan. Marami yun ang dahilan na marami naging single mother. Tapos, ikaw kahit sino-sinong chicks na lang, ang ibang lalaki, bibisyo doon. Bisyo talaga yan. Bisyo at hindi nakaipon at kung may malaking sahod, di mahilig sa spiritual. Wala silang mga libro about sa mga pinansya, wala. Yun lang din na, kung sa kanila, wala silang vision ba? Wala silang mga pananaw sa buhay. Ang iisip lang nila, kung anong ginawa ko, yun na, masaya na ako. Wala silang, yun na, ito, bago naging ganitong utak ko, yun na natutunan ko sa bata ko, ng elementary ko, yung kwento ni Langgam at saka ni Grasshopper, Tipaklong, kasi ang si Langgam kasi, si Ans, naghahanda sa future. Ito si Tipaklong, talon ng talon, nung summer, sinabihin si Langgam ni Tipaklong, magsayo-sayo ka naman, kasi bakit busy ka ngayon? Sabi ni Langgam, naghahanda ako para sa summer para sa winter. Nung dumating na ang winter, nagsabi din si Langgam, si Ans, na
amiga sa Bisaya, ang sabi na bakit ka sumasaya ngayon tipaklong sa winter? Sabi niya, wala, pwede naman pahingi ng pagkain dyan. Ang para siyang hayop siya na story, pero human siya na lesson. Na kung hindi tayo maghahanda sa future, kawawa talagang ending. Pero ngayon is, iba-iba kasing tao iba-ibang opinion. Pero pag susundin mo lang itong advice ko, pakontrol mo ang bisyo, mag-aral ka sa Bible, magbili ka ng libro, hindi ka basta mag-asawa agad, mag-build ka ng business agad, alagaan mong kalusugan mo, maging succeed ka. Maganda na rin kung may pera ka, pero kung hindi naman lahat, magbibigla ang pera lahat, at least dahan-dahan. Oo. Ay, ano mo ba yun ang iba? Kasi, di bibili ng libro kasi mahal daw. Kwinta lang, 40. Pero about sa mga shakies, yung mga grocery sa labas, mga pelikula, walang problema yun sa kanila. Pero about sa mga investment sa buhay, kung anong gagawin, wala. Di marunong magdisiplina ng bata, sisigawan na nila, papaluin lang. Hindi nila i-explain, hindi sila, may bata sila, pero hindi sila handa. Hindi nila alam kung paano sila kukuha ng pera. Basta may bata lang, na biktima lang, na aksidente lang ako. Yun lang din na accidental parents. Aksidente lang ako kasi nakainom kami. Ang napili mo ring babae, di rin spiritual. Kaya ma-expect mo, wala. Di ka rin marunong magturo ng bata kasi busy ka na O yun lang din. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Pero kung itong mga sinasabi ko, kung yun ang ginagawa ko, hindi na ako maka-vlog ngayon, sa totoo lang. Hindi, wala na akong time mag-vlog. Tatanda na itsura ko. May asawa wala na din ang anak ko. Kung sa noon, kung mayroon pa akong bata noon, masakit din ako, mamamatay din akong bata din, maging wala ring magulang, di ba? I-imagine mo na ba, hindi pa nangyari sa isip buhay ko, nangyari na yan. Pag ito ang gagawin ko, ito mangyayari. Pero marami akong iniisip. So, yun lang po masasabi ko, masashare for this week. Thank you po guys, love, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all, thank you po. So, wala na tayong time, marami salamat po sa inyong papanood. Thank you po. Sa susunod na video na lang po.